Ito ka mga friends, Kadiyo and Super 8 nagbabalik at mag-install tayo ng external multifunction charger o motorcycle and electric bicycle charger. Model niya is MDL 2808 Motovolk. Ayan. Nabili ko siya sa Lazada. And sinamahan ko na rin siya ng Jaguar Electronic 2 meter o 6.6 feet 3A Type-C cable. Ayan, safe and reliable charge and data sync. Ayan. And tanggalin natin yung side mirror ko saka yung windshield. And meron naman akong mga video niyan para mabilis at gabi na rin kasi bala ko mag video kanina kaso masyadong mainit, kaya pakita ko na lang mamaya sa inyo yung finished product. And kanya-kanyang diskarte na lang naman yan sa pag-install nyo ng mga USB charger na nabili niyo o napili nyo brand sa Honda Dio 110 natin 2021. Yan, balikan ko kayo, pakasin ko lang yung side mirror saka windshield. And gawin natin ng paraan o diskarte sa kung saan ko siya ilalagay. Nagbabalik, hindi ko pala napakita sa inyo. Ito yung laman sa loob. Rekta itong bali sa battery. May on and off switch siya kung sakali mang huwag naman sana at magtagal siya, pwede naman gawang paraan na sa accessory wire natin install masira yung on and off switch niya. Mabigat naman siya. Sa official store ng Motovolk ko ito binili, same time itong Jaguar din. Ayan. May on and off switch siya dito. Ayan, sa ilalim niya. And yan, rekta sa battery at meron siyang accessory, pwedeng pang side mirror, pwedeng pang handlebar. Yan, side mirror and handlebar. Kulay gray na 2 meters or 6 feet. Itong Type-C cable ng Jaguar. Ako tayo ipakita sa inyo. Ayan. Jaguar. Type-C cable. Ayan, Jaguar. Must have to sa ating mga katulad nating mga delivery rider, courier, service provider. Yan, lalo sa amin pag medyo madaming parcel, inaabot kami ng gabi. Yan, at di naman ganun katagal yung mga battery na cellphone, lalo na gumagamit kami ng data, kaya kailangan natin to. Although meron na akong internal cigarette lighter USB charger, pang power bank, and dito naman is habang gamit ko yung cellphone pwede ko siyang charge. Yan, yun mga kamoto friends, na-install ko na dito, ko nilagay sa gitna. Malaman na lang sa end of vlog kung yun na yung final kong location. Then pinalusot ko dito, kailangan tinanggal ko, medyo gabi na kasi, para ko sanang baklasin to kasi medyo gabi na, kaya pinalusot ko na lang, pinagapan ko dito sa ilalim. Tapos lumabas dito, and yan, rekta sa battery, negative, positive. And ito yung switch nya.
Yan. If ever hindi magtagal, sana naman magtagal, iyan na natin sa sana tayo. Yan, ilaw sa accessory wire. Balikan ko lang kayo sa finished product. Yan mga kamoto friends, kadiyo, ka-Super 8. Yan po yung finished product. Yan, linisin ko na lang yung ngayon tie wrap. Ayusin ko na lang yan later on. Yan. So, gumagana naman siya. Advantage nito, kahit nakapatay ang motor mo, makapag-charge ka. Hindi ka tulad ng naka-ano siya sa accessory wire. Kailangan nakaanda yung motor mo. Pero ang disadvantage nga lang dito, pag nakalimutan mo i-off to, pag naka-parking ka na, possible na ma-drain or talagang ma-drain yung battery mo. Yan, nasa video description naman yung aking PayPal and GCash account. Kung sino gusto mag-donate and mag-give thanks, meron namang give thanks button sa aking mga video. Click na lang din yung subscribe and like share button. And maraming salamat sa panonood ninyo. Yan, ang additional external charger, patayin na natin muna. Hindi malobat. Meron siyang button dito. Yan, may button siya dito. Medyo maliit lang talaga. Kung sa sira. Yan, napatay ko na. At maraming salamat sa pagdalaw, pagsilip sa aking YouTube channel. And maraming salamat sa mga suporta ninyo. Yan, hanggang dito na lang. At kaya pasensya na at bihira magkapag-upload ng video, DIY video and motovlog. Karante wala akong camera, action camera. Yan, maraming salamat sa inyo. At hopefully makagawa uli ng video sa Honda Dio natin 110 2021. Maraming salamat sa inyo.